Ipo Makunochi! Sa mustang muli, kaibigan, sa video nito ay isa-isayin nga natin ang 10 pinakamahirap na laban ni Makunochi Ippo sa knockout. Ang mga laban kung saan halos hindi na siya makatayo, muntik matalo o talagang natalo siya. Panalo! Panalo ako! Sa unang pagdepensa ni Ippo sa kanyang JBC Featherweight title, nakaharap niya ang napakatalinong si Kazuki Sanada. Bale si Kazuki Sanada ang former champion sa junior featherweight. Bilang boksingero, mas ginagamit itong si Sanada ang kanyang kaalaman at talino kaysa umasa sa bilis o lakas. Dahil sa husay niya, kinailangan niyang ibuhos ni Ippo ang lahat ng kanyang lakas sa laban. Nabigo rin si Ippo na pabagsakin to gamit ang Dempsey roll. Bagamat sa huli ay si Ippo pa rin ang nanalo, pinahirapan talaga siya ni Sanada na iniisip niyang himala ang pagkakapanalo niya. Isa rin sa mga nagpahirap kay Ippo ay ang Pilipinong si Malcolm Guedo. Bilang isang outboxer, masasabing mautak tong si Guedo sa ibabaw ng ring. Dahilan para mabansagan siyang The Magician. Nakakapunto siya sa laban gamit ang mga panlilinlang at mga counter habang naiiwasan ng lakas ni Ippo. Dahil sa mga tricks niya, nahirapang makalapit si Ippo sa kanya at halos hindi na nga makakita sa dulo ng laban. Pero sa uli, nanaig pa rin ang tibay ni Ippo at nagawang pabagsakan si Guedo gamit ang kombinasyon at isang malinis na uppercut sa 8th round. Isa to sa mga pinakatumagal na laban ni Ippo. Ang laban naman niya kay Iwao Shimabukuro, ang isa sa mga sumubok ng pisikal na lakas ni Ippo. Sa katunayan, kung pisikal na palakasan lamang ang pag-uusapan, itong si Shimabukuro ang masasabing pinakamalakas sa lahat ng nakalaban niya. Dahil maliit kay Ippo, mas siksik ang mga muscle nito kumpara sa kanya. Dahilan para masabi nga ni Ippo na mas malakas pa itong sumuntok kaysa sa kanya. Si Shimabukuro rin ang kauna-unahang kalaban na nagawang makapagsabayan at mapahinto ang Dempsey roll. Pero yun nga, bagamat mas malakas siya kay Ippo, mas lamang naman sa patibayan si Ippo sa kanya. Bago naging isang world champion ang Russia na si Alexander Burg Zangief, isa rin siya sa mga nagpahirap kay Ippo nung nagsisimula pa lamang. Siya rin ang masasabing pinaka-skilled na boxer na nakaharap ni Ippo. Sa katunayan, kung hindi niya piniling patunayan na kaya niyang sabayan si Ippo sa loob, paniguradong hindi mananalo si Ippo sa kanya. Pero yun nga, masyado talagang malakas ang plot armor ni Ippo sa puntong to. Bagamat nagawa ni Burg na pabagsakin si Ippo ng ilang ulit, paulit-ulit ding tumatayo to para bawian siya. At dahil nga doon kaya nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Imbes kasi nalabanan niya to sa paraang alam niya, napilitan siya makapagsabayan rito sa loob hanggang sumapagod nga siya ng gusto at natalo ni Ippo gamit ang Gazelle Punch. Ang championship match at ikalawang laban niya kay Sendo ay isa rin sa mga pinakamatinding laban ni Ippo. Bukod kasi sa ayaw magpatalo ulit sa kanya ng karibal na si Sendo, palagi ring may balik sa kanya ang bawat malakas na suntok na pinapakawalan niya. Dahilan para ilang beses nga nilang mapabagsak ang isa't isa. Sobrang tindi ng palitan nila na nasabi pa ni Sendo na matatapos lang siguro ang laban kapag hindi na humihinga ang isa sa kanila. Dahil sa tindi ng mga pinsalang natamo niya sa laban, parang sumabak nga muna sa isang gyera si Ippo bago niya nakuha ang titulo mula kay Sendo. Ang laban niya kay Wally, ang national champion ng Indonesia, ay isa rin sa mga pinakamahirap na naging laban ni Ippo. Bagamat may tuturing na isa pang baguhan, si Wally ay nagtataglay na matinding talento sa pagbaboxing. Bukod pa yan sa kinukonsidera siyang isang genyo dahil sa mga nagagawa niyang diskarte base lamang sa sarili niyang pakaramdam. Bagamat ito pa lamang ika-4 na pagsabak niya sa ring, walang dudang isa siya sa mga tunay na nagpahirap kay Ippo. Pero yun nga, sa uli, kahit gaano pa siya kagaling, mas nanaig pa rin ang pagiging mas veterano ni Ippo kaysa sa kanya. Dahilan para ihagis nga ng kanyang corner ang tuwalya nang mapuruan siya ni Ippo sa ika-8 round. Sa ika-5 pagdepensa ni Ippo sa kanyang JBC Featherweight title, ang nagpahirap naman sa kanya ay si Ryuhei Sawamura. Sa lahat ng mga naging challenger ni Ippo, si Sawamura na marahil ang nagbigay sa kanya ng pinakamahirap na laban. Sa katunayan, may isang buong round na hindi man lang nagawang makatama ni Ippo kahit isang beses. Bukod sa pinahirapan siya nitong makatama, nabugbog din siya ng gusto dahil sa husay nitong mga counter na mga suntok. Dumating pa nga sa puntong kahit ang Dempsey roll ay kina-counter lang nito. Pero masasabing yun din ang dahilan kung bakit nagawa siyang isahan at talunin ni Ippo. Ang laban niya sa kalaweting si Antonio Guevara, ang featherweight champion ng Pilipinas, ay isa rin sa maituturing na pinakamahirap na laban ni Ippo. Sa katunayan, pareho silang makailang beses na bumagsak sa laban, pero sadyang ayaw nga umuwing talunan nitong Pilipinong kalaban niya. Sa ika-4 na round ng laban, pareho silang bumagsak ng tig 2 beses. Bagamat pinakawalan ni Ippo ang bago at mas pinalakas niyang Dempsey roll na binansagang diagonal Dempsey roll, nagawa pa rin counterin yun ni Guevara ng isang kaliwa. Isang napakalakas na kaliwa na tuluyan niyang tumapos kay Ippo.
Bagamat nangyari ang labang to sa mga unang bahagi ng boxing career ni Ipo, ang laban niya kay AG dati ang masasabing pinakaunang pagsubok para kay Ipo. Para sa isang baguhan na humaharap sa isang veteranong kampyon kung saan wala kang naniniwalang may pag-asa siyang manalo. Kahanga-hanga pa rin ang ipinamalas ni Ipo sa laban na to. Sa katunayan, bago matapos ang laban, gigil na gigil nga tong si Date dahil hindi siya makapaniwalang pinapahirapan siya ng isang baguhan. Pero yun nga, bagamat maganda ang ipinakita ni Ipo sa laban na to, sa huli ay literal na pinatigil saglit ni Date ang tibok ng puso niya sa isang suntok. Dahilan para mapilitang ihagis ng corner ni Ipo ang tuwalya sa gitna ng ring. Si Alfredo Gonzalez naman ng Mexico ang nagpalasap kay Ipo kung paano lumaban ng isang prime at world-class na boxer. Dahilan para makaramdam nga na matinding pressure si Ipo sa malaking bahagi ng laban. Dahil sa husay, lakas at bilis ni Gonzalez, may dalawang magkasunod na round na bukod sa bugbog sarado sa kanya si Ipo, ni hindi man lang nito nagawang makatama. Bagamat nagawang makascore ni Ipo ng isang knockdown laban sa kanya sa 6th round, tuluyan ng pinatulog ni Gonzalez si Ipo sa round 7 sa pamamagitan ng isang malakas na right counter. Sa kanyang unang laban bilang pro, nakaharap niya sa isang 4 na rounder si Enting Ignacio. Nanalo siya via unanimous decision. Laban kay Pinoy Montejo, unanimous ulit ang decision matapos ang 4 na rounds. Sunod niyang nakalaban si Rocky Palma na may undefeated record. Unanimous ulit ang panalo niya. Para sa unang televised na laban ni Pacquiao, nakalaban niya si Dele Desierto. Ito rin ang unang technical knockout win ni Pacquiao matapos sumuko ang kalaban sa ikalawang round. Umayaw! Sa kanyang ikalimang laban, nanalo ulit siya via decision laban kay Flash Simbajon. Na-knockout naman niya ang kasunod na kalaban na si Arman Rosil sa ikatlong round. Ang 8 rounder na laban niya kay Lolito Laroa ay naipanalo niya via unanimous decision. Bagamat 8 rounder din ang laban, nabugbog niya ng husto si Renato Mandones sa ikalawang round. Dahilan para ihinto na ng referee ang laban. And he cannot pass! Sa ikatlong round naman niya tinalo via TKO si Rodolfo Fernandez. And Manny Pacquiao remains unbeaten! Nanalo naman siya ng unanimous laban kay Rolando Toyogon. Ito ang unang laban niya na umabot ng 10 rounds. Jabs, bago mag-show na, uppercut!